Kung tapos na, bakit parang hindi pa? Bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin? Dear Amihan Stories presents Salviejo Brothers Series 2, The Janitress and Her Billionaire Ex-Boyfriend. Written by Binibining Manunulat. Exciting! Finally, makikilala na rin natin ang CEO. Narinig ni Zaria na usapan ng mga babaeng empleyado sa Salviejo Real Estate. Kita niyang excitement sa bawat isa. Actually, sanay na siya dahil sa tuwing magagawin naman na magkakapatid sa Salviejo ay palaging ganoon ang reaksyon ng mga ito. Ang pangalawang anak ng mga Salviejo ang tatayong bagong CEO sa kumpanya, ayon sa mga narinig niyang pinagkukwentuhan ng ibang empleyado. Ilan taon din itong hindi umuwi. Napailing si Zari at ipinagpatuloy ang pagmamap ng sahig. Guwapo raw yung bagong CEO. Siguradong may bago na namang pagpapantasya ng mga babaeng yan. Mahinang sabi ng kaibigan niyang si Andrea. Sabay silang umiling na dalawa. Hoy, anong pinagbubulungan yung dalawa riyan ha? Inggit na naman ba kayo? Mataray na tanong ni Rian. Nagtaas ng kilay si Andrea. Sasagot na sana ito ng pigilan niya. Palaging nagtatalo ang dalawa dahil madalas sila nitong pag-initan. Nangangamba siya na kapag nagtalo ang dalawa ay tuluyan na siyang mawalan ng trabaho. Wala naman, Miss Delgado. Sagot niya. Ang hilig niya talagang magchismisan kahit na oras ng trabaho, ano? Kung i-report ko kaya kayo sa management at nang mawalan na talaga kayo ng trabaho. Sabi nito. Mas lalo naman kayong nakakaawa, ano? Pagiging janitress na nga lang trabaho niyo tapos hindi niyo pa magawa ng maayos. Aba, ang yabang mo ah. Kung makapagsalita ka para namang ikaw yung may-ari ng kumpanyang ito. Baka nakakalimutan mo na pare-pareho lang tayong empleyado dito at sumasahod. Mas mataas nga lang ang posisyon niyo. Sabi ni Andrea. Di Oda. Hindi na natapos si Ria na sasabihin nang pigilan nito ni Tina. Huwag mo nang patulan. Malapit ang dumating si Mr. Salviejo. Hindi niya tayo pwedeng makita na nakikipag-away. Sabi nito. Huminga ng malalim si Rian. Sinaman lang sila nito ng tingin at saka muling ibinilik ang atensyon sa harap ng entrance. Feeling naman nila papatulan sila ni Mr. Salviejo ang papangit naman nila. Sabi ni Andrea. Natawa siya at napailing na lang. Ang kulit din naman talaga nitong kaibigan niya. Bumalik na siya sa pagmamap ng sahig nang magsigawan naman ang mga taong naroon sa lobby na naghihintay sa pagdating ng bagong CEO. Naku-curious din siya kung sino ba ang bago nilang amo, ngunit hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin. Trabahong ipinunta niya roon at hindi kung anong bagay. Good morning, Mr. Orion Salviejo. Welcome back to the Philippines. Narinig niyang bati ni Rian. Alam niyang ito yung nagsalita sa pamilyar na matinis itong boses. Good morning everyone. Malamig na bati rin ng isang boses na pamilyar kay Zaria. Ilan taon nang lumipas pero hindi niya makakalimutan ang boses ng nag-iisang lalaking minahal niya dahil ilang beses na niyang pinapaulit-ulit pakinggan ang voice recording nito na huling alaala niya rito bago sila maghiwalay. Nag-angat siya ng tingin. Sa gitna ng dagat ng mga tao, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Agad na kumalabog ang kanyang puso. Ang nakangiting mukha ni Orion habang binabati ang mga empleyado ay unti-unting napalitan ng galit na makita siya. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi naman niya inasahan na sa dinami-raming lugar ay roon pa talaga niya ito muling makikita. Pwede bang ikaw na lang ang maglinis dito, Andrea? Anya sa kaibigan. Ha? Matatapos na tayo, Zari. Sagot ito. Oo, kaso kailangan ko na talagang gumamit ang banyo. Sumasakit na kasi yung tiyan ko. Ah, ganun ba? Oo. Maglilinis na rin tuloy ako sa comfort room ng mga babae. Okay, sige. Hindi na hinintay pa ni Zaria ang sagot ng kaibigan. Nagmamadaling umalis na siya sa lobby habang bitbit ang isang malaking utility cart na may lamang cleaning materials. Nang makarating sa female restroom, agad siyang pumasok sa isang cubicle at doon nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ang tagal-tagal mo nang wala.
At unti-unti na rin ako nakaka-move on sa'yo. Tapos ngayon mo pa talaga napiling magbalik. Anya sa sarili. Akala niya ay coincidence lang talaga na magkatulad ang apelyido ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan at ex niya. Ano nang gagawin ko ngayon? Galit na galit siya sa akin, pero hindi naman ako pwedeng mawalan ng trabaho. Ilang minuto rin siyang nanatili sa loob ng cubicle bago naisipan lumabas. Naglinis na rin siya doon. Buti na lang at office hours kaya walang masyadong pumapasok doon at malaya siya makapaglinis. Why are you working here, Zari? Tanong ng isang baritonong boses. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nilingon niya ang lalaki. Dito kasi ako nakapag-apply? This company is owned by my family. Sa labas pa lang, kitang-kita mo na agad ang pangalan ng pamilya ko. Kaya bakit dito ka pa rin nag-apply? Gusto mo, makita ako ulit? O gusto mo subukan ako ulit ngayon may pera na ako? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Nangunot ang noon niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong niya. Hindi ko naman alam na dapat pala akong mangamba kasi Salviejo ang may-ari ng kumpanyang ito. Then, what are you still doing here? Bumuntong hininga siya. Alam kong malaki ang galit mo sa akin pero pwede bang huwag mong idamay ang trabaho ko? Kailangan ko ng pera ngayon. Isa pa, hindi ko naman alam na ikaw yung may-ari ng kumpanyang ito. Nangunot ang noon nito. Bakit ganito ang trabaho mo? Bakit? Tagiwalay na ba kayo ni William? Kaya kahit pagiging janitress ay pinapatulan mo na ngayon? Hindi ba't pinagpalit mo nga ako sa lalaking yung para sa pera? Pag-aksyon tumawa. Bakit ba ang dami mong tanong, Mr. Orion Salviejo? Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on hanggang ngayon? Natahimik ang lalaki. Nagkatitigan silang dalawa. Kitang-kita niyang senseridad sa mga mata nito, pero hindi siya pwedeng bumigay. Kahit gustong-gusto niyang yakapin itong muli at sabihin ang totoong rason kung bakit kinailangan niya itong iwanan noon. Nanatiling tikom ang bibig niya. Hindi pa niya tapos bayaran ang utang ng kanyang pamilya at natatakot siyang madamay ito. What if I say yes? What would you do, ha? Tanong nito na ikinagulat niya. 7 taon nang lumipas. Paano hindi mo pa ako nakakalimutan? Tanong niya rito. Paano ako makakalimot kung bawat lugar na puntahan ko, ikaw naalala ko? 7 taon na nga lumipas pero hindi man lamang naghilom ang sugat na iniwan mo sa akin. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon at naiinis ako sa sarili ko na sa dinami-rami ng lugar na pwede tayong magkita muli ay dito pa talaga. Sagot nito. Anong gusto mong gawin ko? Resign and leave. Wag ka na ulit magpapakita sa akin. Umiling siya. Hindi ko kayang gawin yan. Kailangan kong trabaho na ito, Orion, please. Malaki naman ang kumpanya ng pamilya mo. Malaki ang tsansa na hindi tayo magkita. Iiwasan na lang kita. Basta, wag mo lang akong paalisin. Hindi pa niya tapos bayaran ang utang ng kanyang pamilya at malapit na naman ang pasukan ng anak niyang si Anya. Higit na kailanman, ngayon niya mas kailangan ng pera at trabaho. 7 years ago, napilitan siya makipag-break kay Orion dahil ayaw niyang madamay ito sa utang ng kanyang pamilya. 2 milyon ang kailangan nilang bayaran sa sindikato at wala itong sinasanto. Natakot siya noon na baka kapag hindi siya makapagbayad, si Orion naman ang guluhin ng mga ito dahil sa relasyon na meron sila. Lahat kasi ng taong malalapit sa kanila ay idinadamay din ng mga sindikato para mas lalo silang maobliga sa pagbabayad. Noong mga panahong yon, wala siyang nagawa kundi ang akuin ng utang ng mga magulang dahil kung hindi, pare-pareho naman silang magdurusa o ang pinakamalala sa lahat ay buhay nilang kapalit. Kaka-graduate lang ni Orion noong mga panahong yon. May pangarap at may magandang kinabukasan na naghihintay para sa lalaki. Kaya mas pinili niyang papaniwalaan ito na nagloko siya at ipinagpalit ito sa iba kaysa madamay pa ito sa gulo ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang sirain ang pangarap nito kung magmamatigas lang siya. 1 buwan matapos silang maghiwalay, saka naman niya nalaman na 2 buwang buntis na pala siya kay Anya. Todo kayod tuloy siya sa pagtatrabaho para makapagbayad ng utang at makapag-ipon para sa panganganak niya. Natigil din siya sa pag-aaral noon dahil nahihirapan siyang pagsabayin ng pag-aaral, pagtatrabaho at pagbubuntis.
Sa tingin mo ba, sapat na yon? Seryosong tanong nito. Pasensya ka na, Orion. Malaki ang kasalanan ko sa iyo noon at gustuhin ko mang bumawi. Alam kong hindi nun mapapalitan ang sakit na naramdaman mo nang dahil sa akin. Ayoko na madagdagan pang kasalanan ko kaya kung ang pag-alis dito ang tanging paraan para maibsan man lang ang galit mo. Sige, gagawin ko. Sagot niya. Pakiusap. Kung totoo man na hindi ka pa rin nakaka-move on sa akin, tuluyan mo na akong kalimutan. Ipagdarasal kong kaligayahan mo. Anong karapatan mo para sabihin matapos ang ginawa mo? Sasagot pa sana si Zaria na makarinig siya ng mga yabag na papalapit sa restroom. Mas lalo naman siyang kinabahan nang makilalang boses yun ni Rian. Kung pupunta ito doon, hindi dito maaaring malaman na naroon sila pareho ni Orion. Ayaw niyang masira ang reputasyon nito dahil lang sa nakita silang magkasama. Si Miss Rian, pabulong niyang wika sa lalaki. Hindi niya pwedeng makita na nandito tayong dalawa. Dagdag pa niya. What do you mean? Kunot noong tanong nito. Napakamot siya sa ulo. Madadali na naman niya ako. Paniguradong pagagalitan niya ako. Pero kung sa bagay, aalis na rin naman ako. Kaya ano pang silbi kung makita niyang magkasama tayo rito? Sagot niya. Are you scared of her? Ano? Hindi no? Ayoko lang talaga ng gulo. Kung ayaw mo pala ng gulo, bakit parang ikaw mismo humihila nun palapit sa'yo? Malamig na tugon ni Orion. Napalunok siya. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Pero ikaw ang gumawa ng paraan para mangyari ang lahat ng ito. Mariing sagot nito. Orion, tumahimik ka muna. Bahagyang lumapit ng lalaki, sapat para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang 7 taon na yon? Na hindi ko nga alam kung ano bang pagkukulang ko para lokohin mo ko. Kumirot ang dibdib niya. Gusto niya sumigaw, umamin, sabihin ang lahat dito, pero hindi pwede. Hindi pa sa ngayon. May narinig ba akong boses dito? Narinig niyan sabi ni Rian mula sa labas ng restroom. Napapikit siya. Humakbang si Orion palapit sa pinto. Akmang bubuksan nito yon, mabilis niyang hinawakan ang braso nito. Huwag! Bakit? Malamig na tanong nito habang nakatitig sa kamay niyang nakahawak dito. Pakiusap. Mahina niyang pakiusap. Huwag mo nang dagdagan ng problema ko. Problema mo? Mapait itong ngumiti. Hindi ba't sanay ka namang iwanan ng problema, tumakbo palayo? Napabuntong hininga siya. Kung alam mo lang. Kung alam ko lang, ano? Agad itong sagot. Ano bang hindi ko alam, Zaria? Na madali lang sa'yong palitan ako? Na wala akong halaga sa'yo? Hindi totoo yan! Napalakas ang boses niya. Hello? May tao ba dyan? Tanong ni Rian, mas malinaw na ngayon ang boses ito. Napapikit siya sa kaba. Nandiyan na nga siya sa labas, lagot na ako nito. Biglang hinila siya ni Orion papalayo sa pinto at tinulak sa gilid. Papasok sa loob ng isang cubicle. Napasinghap siya. Anong ginagawa mo? Bulong niya. Kung ayaw mo makita tayo, sumunod ka. Mahinang sagot ito. Bakit mo ako tinutulungan? Kunot noon tanong niya. Sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. Hindi kita tinutulungan. Ayoko lang pag-usapan ng ibang kahit anong mga kinalaman sa atin. Parang tinusok ang puso niya sa narinig. Akala ko ba gusto mo akong paalisin? Gusto ko. Malamig nitong sagot. Pero ayoko nadudungisan ng pangalan ko dahil sa'yo. Napayuko siya. Pasensya na. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng restroom. Pumasok si Rian. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso niya habang halos magkadikit sila ni Orion sa maliit na espasyo. Ang weird, parang may tao kanina. Narinig niyang bulong ni Rian sa sarili. Hindi siya huminga. Halos hindi siya gumalaw. Sa sobrang lapit nila, naamoy na niyang pabango ni Orion. Ganoon pa rin. Parang walang nagbago sa lalaki, maliban sa malamig nitong mga mata. Umalis na tayo. Bulong niya. Hindi pa pwede. Sagot ito. Bakit? Hindi pa tapos ang usapan natin. Napapikit siya. Orion, please. Hindi na pwede. Pwede. Putol nito. Dahil may mga tanong ako na hanggang ngayon, hindi mo pa sinasagot. Wala nang say-say yun.
Sa akin, may saysayan lahat ng yun. Mariing wika nito. Naramdaman niyang unti-unting humigpit ang hawak nito sa kanyang pulso. Hindi masakit pero sapat para hindi siya makaalis. Sabi mo sa akin ng totoo, Zaria. Mariin itong bulong. Bakit mo ko iniwan nun? Naluha siya. Pilit niyang pinipigilan ang paghikbi. Dahil nanginginig ang boses niya. Saglit siyang tumingin sa mata nito. Mga matang minsan niyang minahal. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang kalimutan. Dahil wala akong choice. Nangunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Napailing siya. Hindi mo na kailangang malaman. May karapatan ako. Mariin itong sagot. Wala na, Orion! Pigil na sigaw niya. Matagal na yon. Tapos na tayo. Tapos na lahat. Kung tapos na, bakit parang hindi pa? Agad itong sagot. Natigilan siya. Bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin? Dagdag nito, mas mahina na ang boses, halos pabulong na. Napapikit siya. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha sa pagtulo. Hindi rin kita kailanman nakalimutan. Biglang natahimik ang paligid. Sa labas, narinig nila ang pagbukas muli ng pinto. Umalis na si Rian. Pero sa loob ng maliit na espasyo na yon, tila mas lalong sumikip ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Kung ganun, bakit mo ko iniwan? Mahinang sabi ni Orion. Napakagat siya sa kanyang pangibabang labi. Pasensya ka na. Tanging nasabi niya sa lalaki, saka pilit na kumawala at tumakbo palayo. Gustuhin man niyang bumalik sa mundo nito, natatakot pa rin siyang madamay ito kahit pasabihin na mayaman naman ito at makakaya siyang protektahan. Iba pa rin mag-isip ang mga sindikato. Iyon ang mas nakakatakot. Baby, pwede ka bang mag-promise kay Mimi na hindi ka alis dito hanggat hindi ako dumarating? Bilin ni Zaria sa kanyang anak kinabukasan. Nasa stop lounge sila. Wala namang ibang pumupunta roon kaya tingin niya ay okay lang iwanan muna saglit ang anak doon. I-check na lang niya ito from time to time. Dinala kasi doon ni Lena ang bata dahil bigla raw itong nagkaroon ng emergency. Si Lena ang nagbabantay sa anak niya kapag nasa trabaho siya. Ang mga magulang naman niya ay matagal nang umuwi sa probinsya at kinalimutan na siya. Ni hindi nga naisip ng mga ito na tumawag man lang sa kanya sa mga taon na lumipas para kumustahin man lang siya. Tuluyan na siyang kinalimutan na para bang walang anak na nagsusumikap makabayad sa utang ng mga ito. Iyon ang hindi niya kayang gawin kay Anya. Medyo kinakabahan si Zaria at natatakot dahil baka maglikot ang anak kung maiiwang mag-isa. May pagkamakulit pa naman ang 6 na taong gulang niyang anak pero plano naman niyang iwanan dito ang cellphone niya para manood na lang ito at hindi na maglikot. Bumili rin siya ng mga snacks na pwede nitong kainin kung sakali mang magutom ito. Mimi, gusto ko po ng ice cream. Sabi ni Anya. Napangiti siya sa kakulitan ng anak. Ang itsura lang niya ang namana nito. Ang ugali at katigasan ng ulo nito ay namana na lahat sa ama. Kaya paano niyang makakalimutan din si Orion kung araw-araw naman itong ipinapaalala sa kanya ni Anya sa tuwing tinitignan niya ito sa mga mata. Mamaya tayo mag-ice cream dalawa ha kapag tapos ng work ni Mimi, okay? Sabi pa niya rito. Yay! Gusto ko po ng strawberry ice cream, Mimi, okay? Hiling pa nito. Okay, pero behave ka lang dapat dito ha. Huwag kang magkukulit. Opo, promise. Salamat baby. Magsisimula na ako sa trabaho, okay? Tumango lang ang kanyang anak saka ibinalik ng paningin sa pinanonood ito. Siya na may pinagmasdan muna ito bago tuluyang lumabas ng stop lounge para maglinis. Abala siya sa trabaho nang tawagin siya ng sekretarya ni Orion. Kilala niya si Sandy dahil ito rin ang sekretarya ng dating CEO. Pinapalinis ni Mr. Salvia ang office niya. Sabi nito sa kanya. Kilala mo ba siya? It's his first day at work kaya nagulat ako na kilala ka niya agad. Dagdag pa nito. Nakasalubong ko kasi siya kahapon sa hallway. Natandaan niya siguro yung pangalan ko dahil sa ID na suot ko. Sagot niya, sabay turo sa ID na nakasabit sa kanyang leeg.
Magkasama na silang pumunta sa 17th floor kung nasaan ang CEO's office. Medyo meticulous si Mr. Salviejo pagdating sa kalinisan. Although may tiwala naman ako sa'yo dahil alam ko na maayos ka magtrabaho, gusto lang din kitang paalalahanan. Honest Cindy. Thank you, Miss Cindy. Sagot niya. Okay, galingan mo ha, huwag mo ko ipapahiya. Anito, tumango siya. Makakaasa po kayo. Ito na rin ang nagbukas ng pinto sa opisina. Akala niya ipapasok din ito sa loob nang senyasan lang siya nito at umalis na. Tumikim siya. Good morning, Mr. Salviejo. Maglilinis na po ba ako o hihintayin ko na lang na matapos kayo sa trabaho bago ako maglinis? Magalang yan tanong. You can start cleaning now. Anito. Kinuha na niya ang paninis na kailangan at nagsimula na sa trabaho. Sinisigurado niya na hindi siya gagawa ng kahit anong ingay para hindi ito maistorbo sa pagtatrabaho. Kayo pa rin ba ni William? Nagulat siya sa tanong na yon ni Orion. Matagal tuloy bago siya nakasagot. Matagal na kaming hiwalay. Pagsisinungaling niya dahil hindi naman naging sila ni William. Natahimik ulit silang dalawa pagkatapos noon. Nagmamap na siya ng sahig nang muli na naman siyang tawagin ng lalaki. Come here. Anito. Kinakabahan May, sinunod naman niya ang utas ito. Dahan-dahan siyang lumapit dito at ganoon na lang ang gulat niya nang buhatin siya nito at paupuin sa swivel chair na kanina lang ay kinauupuan nito. Napasigaw siya sa gulat ngunit agad niya ring tinakpan ang bibig sa takot na may ibang makarinig. Anong ginagawa mo? Galit na tanong niya rito. Why is it so hard to forget you? Galit na galit ako sa ginawa mo sa akin nun. Pero hindi ko pa rin maiwasan na titigan ka. I should have hated you but I love you so damn much and it hurts so bad. Seryosong wika nito. Lumamlam ang mga mata niya. I'm sorry. Let's get back together, shall we? Sabi mo, hiwalay na naman kayo ni William. At alam mo nang mas mayaman ako kaysa sa kanya. Kaya wala ka nang ibang pwedeng irason sa akin ngayon. Nagulat siya sa sinabi nito. Sa lahat ng sakit na ibinigay niya rito, hindi niya inaasahan na gugustuhin pa rin pala nito na makasama siyang muli. His offer is tempting her, pero hindi niya kaya kung pati ito ay mapapahamak dahil sa kanyang problema. Problema noon na hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin niya. At sobrang nakakahiya naman siya kung babalikan niya ito dahil lang nalaman niyang mayaman talaga ito. Hindi na ako nakikipagrelasyon ngayon, Mr. Salviejo. Oo nga't hiwalay na kami ni William. Pero may anak kami at nasa kanya lang ang buong atensyon ko ngayon. Sagot niya. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito na unti-unting napalitan ng galit. Really, Zaria? Nagawa mo talagang bumuo ng sarili mong pamilya kahit alam mong may isang tao kang sinaktan. Why do you have to be so selfish? Ano bang inaasahan mo, Orion? Nahihintayin pa rin kita matapos kong makipaghiwalay sa'yo? Sagot niya. Minahal mo ba talaga ako? Tanong nito na hindi niya magawang sagutin. Ikaw, minahal mo ba talaga ako? Bakit hindi mo man na sinabi sa akin na ganito ka pala kayaman? Hindi na niya sana kinailangan pang makipaghiwalay dito kung maaari naman siya nitong matulungan sa pinoproblema niya noon. Paano mo nasabi yan? Alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ko lang magawang aminin sa iyo totoong pagkatao ko dahil may nagtatangka sa buhay naming magkakapatid noon at ang pagtatago ng tunay na pagkatao lang namin ang naisip na paraan ng mga magulang namin para mapanatili ang kaligtasan namin. Orion thought Zaria breaking up with him is the most painful thing he ever experienced. Pero mas masakit pa pala ang marinig sa babaeng pinakamamahal niya na sumubok itong bumuo ng sariling pamilya. Na ang pamilyang sabay nilang pinangarap noon ay natupad nito pero hindi na siya ang kasama. Gusto niya sumigaw sa sakit pero hindi niya magawa. Tulad noon, iisa pa rin ang kahinaan niya at si Zaria yun. Minahal kita, Orion. Huwag na huwag mo sanang ko-questionin yun. Sadyang na-realize ko lang talaga noon na hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Ano nangyari sa ating dalawa, Zari? Hindi ko maalalang nagkaroon ng kulang sa relasyon natin dahil ramdam ko naman ang pagmamahal na meron tayo para sa isa't isa. So, how do we end up this way? Napagod lang talaga ako, Orion. Natawa siya na mapait.
Pilit niyang pinipigil ang panginginig ng boses. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang naririnig niya mula sa babaeng minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ganun lang yun. Mahinang tanong niya. Ganun kadali para sa'yo na bitiwan ng lahat. Umiling ito, saka bahagyang nag-iwas ang tingin. Hindi naging madali para sa akin ang lahat, Orion. Hindi! Napasigaw siya. Hindi naging madali pero nagawa mong ipagpalit ako. Nagawa mong bumuo ng pamilya sa ibang lalaki. Mahigpit ng pagkakakuyom ng kamao niya. Sabi mo nga sa akin, minahal mo ba talaga ako? O naging libakan mo lang ako nun? Orion, huwag mong gawing mas masakit pa. Mas masakit? Natatawang putol niya. Zari, wala ka nang itinira pang hindi masakit sa ginawa mo. Pinili mong iwan ako nang walang paliwanag. Pinaniwala mo ako may kulang sa akin. Walang kulang sa'yo. Meron! Giit niya. Kung wala, bakit hindi akong pinili mo? Natahimik sila sandali. Tanging tunog ng mabigat nilang paghinga ang namagitan sa kanila. Dahil wala akong ibang pagpipilian. Mahina pero malinaw na sagot ni Zaria. Anong ibig mong sabihin? Napapikit ito. Tila kinakalma ang sarili. May mga bagay na hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko. Subukan mo. Mariing sabi niya. Sa lahat ng pagkakataon na nanahimik ka, ito na lang hinihingi ko. Ang totoo galing sa'yo. Wala nang magbabago kahit malaman mo pa. Sagot nito. Para sa akin, meron. Halos nakikiusap na ang boses niya. Kahit kasinungalingan pa yan, gusto ko marinig mula sa'yo kung bakit mo ko sinaktan ng ganito. Pinili ko ang buhay na sigurado, Orion. Pagod na akong mangarap ng walang kasiguraduhan. Kasiguraduhan? Napailing siya. Yung bang tawag mo sa pag-iwan sa taong mahal mo? Sa pagyakap sa ibang lalaki dahil mas may pera siya? Hindi agad sumagot si Zaria. Sabihin mo! Giit niya. Oo! Sagot nito. Pinili ko siya dahil kaya niyang ibigay ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay doon. Napakagatlapi siya. Ramdam ang kirot na tila dumudurog sa dibdib niya. At yun lang ang sukatan ng pagmamahal para sa'yo? Hindi. Agad itong sagot. Pero yun ang pinili mo. Orion, sabi mo nga sa akin. Putol niya, bahagyang lumalapit. Masaya ka ba? Napatitig si Zaria sa kanya. Ilan segundong lumipas bago ito sumagot. Oo, sabi nito. Isang salitang parang patalim na tumarak sa puso niya. Sinungaling ka. Bulong niya. Hindi mo kayang tumingin sa akin ng diretsyo habang sinasabi yan. Dagdag niya. Kilalang kilala kita, Zari. Kahit anong pilit mong itago, nakikita ko nagsisinungaling ka. Napayuko ito. Kita niya na nanginginig ang mga kamay nito. Bakit? Mahinang tanong ni Orion. Halos hindi na marinig ang sariling boses. Bakit kailangan mong magsinungaling? Bakit kailangan mong magpanggap na hindi mo ako minahal? Dahil yun ang mas madaling gawin. Sagot nito. Para kanino? Tanong niya agad. Para sa'yo o para sa akin? Hindi ito sumagot. Lumapit pa siya. Halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. May problema ka nun, hindi ba? May dahilan kung bakit mo ko itinulak palayo. Wala. Mabilis sa tanggi nito. Zari, wala nga, Orion! Mas malakas na ulit nito. Tumigil ka na! Napatigil siya, ngunit hindi siya umatras. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Natahimik silang dalawa, hanggang sa marahan ito nagsalita. Hindi mo na kailangang malaman. Pero gusto ko. At ayokong sabihin. Matigas itong sagot. Napatitig siya rito, pilit na hinahanap ang babaeng minahal niya. Kung ganun, napalunok siya. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ako sa'yo ngayon. Muli ito nag-iwas ng tingin. Wala na. Sagot nito. Napapikit si Orion. Pili tinatanggap ang salitang yun kahit parang pinupunit siya mula sa loob. Wala na. Ulit niya. Maya-maya napangiti siya. Isang ngiting puno ng sakit. Ang galing mo talaga magsinungaling, Zaria. Bulong niya. Pero kahit anong sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanang minahal mo ko.
At mahal pa rin kita. Nanatiling tahimik si Zaria. Pero kung yun ang gusto mong paniwalaan ko, nawala na ako sa'yo. Huminga siya ng malalim. Sige, ibibigay ko na yun sa'yo. Tumalikod siya, ngunit bago siya tuluyan lumayo ay muli siya nagsalita. Pero tandaan mo to, Zaria. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Hindi lahat ang iniwan, nakalimot. At hindi lahat ang nasaktan, tumigil magmahal. Pero, natututo rin kami sumuko. Ano? Seryoso ka ba dyan? Samantala ay gulantang na tanong ni Andrea kay Zaria nang ikuwento niya rito ang buong katotohanan. Maging siya'y naguguluhan na rin kaya pinili niyang ikuwento sa kaibigan ang nangyari 7 years ago sa pag-iisip na may maitutulong ito sa kanya. Naguguluhan ako, Andrea. Malaking kasalanan ng pagsisinungaling ko sa kanya pero ginawa ko lang naman yun para protektahan siya. Ayoko madamay siya sa magulong buhay na meron ako. Teka, hindi pa rin ako nakamove on eh. Totoo talagang may past kayo ni Mr. Salviejo? Malandi ka? Natatawang sabi nito. Anyway, obvious naman na may nararamdaman pa rin kayo para sa isa't isa. Takot lang na aminin. Pero sa pagkakataong ito, tingin ko hindi dapat siyang gumawa ng paraan para maayos kayong dalawa kung gusto niya talaga magkabalikan kundi ikaw. Tell him the truth, Saria. Karapatan niya ring malaman ang buong katotohanan sa pagkatao ni Anya, no? At hindi mo ba naisip na mas matutulungan ka niya sa problema mo kaysa sa pag-iisip na huwag siyang idamay? Orion Salviejo is rich and powerful. Kayang-kaya niyang resolbahin ang problema mo sa isang iglap lang, kaya ano pa bang ikinakatakot mo? Hindi kasi ganun kadali yun, Andrea. Mahina ngunit mariing sagot niya. Hindi lamang ito simpleng sikreto na pwede ko na lang ilabas basta-basta. Ano ba kasi talagang kinatatakutan mo? Diretso nitong tanong. Na magagalit siya o natuluyan kanyang iwanan kapag nalaman niyang totoo. Napakagatlabi siya. Pareho. Zaria, hindi mo kasi alam kung gaano kasalimutan nangyari noon. Putol niya sa bahagyang nanginginig na boses. Kung gaano kalaki ang maaaring mawala sa kanya kapag madamay siya. Pero nadamay na siya, di ba? Mabilis sa sagot ni Andrea. Simula pa lang nung bumalik ka sa buhay niya, nadamay na siya. Hindi mo na yun maiiwasan. Natahimik siya. Alam niyang may punto ang kaibigan pero hindi pa rin maalis sa dibdib niya ang takot. Ano ba talaga nangyari? 7 taon nang nakalipas. Mas lumambot ang tono ni Andrea. Sabihin mo sa akin ang lahat, hindi yung pinili mo ikwento sa akin kanina. Yung buong katotohanan ang gusto kong malaman. Saglit siyang pumikit bago nagsalita. Noong panahong yun, hindi lang ako basta-basta umalis. Tinakasan ko talaga siya. Tumakas ka? Oo. Napakapit siya sa laylayan ng damit niya. May mga taong humahabol sa akin noon. Mapanganib sila, Andrea. Hindi lang buhay ko nakataya kundi pati na rin ang sinumang malapit sa akin. Kasama na si Orion. Marahan dugtong nito. Tumango siya. Kaya ako nagsinungaling. Sinabi kong hindi ko na siya mahal. Na may iba na ako. Kahit labag na labag yun sa kalooban ko. Yun lang kasi naiisip kong paraan para mapanatili siyang ligtas eh. Hindi ako may utang sa mga sindikato pero ako yung napuruhan dahil ako yung tinuro ng mga magulang ko na magbabayad noon. Grabe ka. Napailing si Andrea. Ang sakit nun para sa kanya. Alam ko. Halos pabulong niyang sagot. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin sa konsensya ko nagawa ko sa kanya. Pero tapos na yun, di ba? Tanong ni Andrea. Wala na yung mga taong yun? Akala ko, sagot niya, saka tumingin dito. Akala ko ligtas na kami dahil konti na lang natitirang kailangan kong bayaran pero nagkakamali ako. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong nito. Bumalik sila sa bahay kagabi. Nanginginig niyan sambit. At mas malala ngayon. Minamadali nila akong bayaran ng 300,000 pesos na natitirang utang. Ayaw na rin nilang unti-untiin kong bayaran yon dahil ilang taon ko na rin yung binabayaran. 2 milyon ang kailangan kong bayaran noon na tumataas pa kada taon dahil sa tubo. At hindi naman ako kumikita ng malaki kaya kahit 7 taon na nakalipas, naghihikos pa rin ako sa pagbabayad ng utang.
Nanlaki ang mga mata ni Andrea. At si Anya, siya ang target nila ngayon. Narinig ko pa nga gusto nilang kunin ang kidney ng anak ko para ibenta. Mabilis niyang sagot. Kaya lalo ako natatakot. Paano kung madami si Orion? Paano kung gamitin din nila siya laban sa akin? Pero hindi mo siya pwedeng ilayo sa anak niya. Mariing sabi ni Andrea. Mas lalo mong inilalagay sa panganib si Anya kung ikaw lang haharap sa lahat. Hindi ko siya kayang isugal, Andrea. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Zaria. Hindi mo rin ba naiisip na baka siya mismong gustong manatili? Balik nito sa kanya. Na kahit alam niyang panganib, pipiliin pa rin niyang paglaban kayo. Napayuko siya. Bumabalik sa alaala niya ang mga tingin ni Orion habang magkausap sila. Hindi ko alam kung kaya ko. Bulong niya. Kaya mo! Agad na sagot nito. Hindi ka naman mahina, Zarie. Natatakot ka lang. Pareho lang yun. Hindi. Giit nito. Dahil ang taong matapang, hindi yung walang takot, kundi yung kayang harapin ang katotohanan kahit nanginginig pa sa takot. Tumitig si Zaria sa kaibigan. Paano kung sa oras sasabihin ko sa kanya lahat? Tuluyan naman niya akong kamuhian. Mas pipiliin mo bang kamuhi ang kanya dahil sa katotohanan? O dahil sa panibagong kasinungalingan? Natahimik siya. Zaria, hindi mo na ito laban mag-isa. May karapatan si Orion na pumili kung ipaglalaban ba niya kayo o hindi. At may karapatan si Anya na makilalang ama niya. Napapikit siya, saka huminga ng malalim. Anong gagawin ko? Tanong niya. Di harapin mo siya. Sagot ni Andrea. Sabihin mo lahat. Huwag mo nang itagong ibang detalye. Saglit siya nag-isip bago tumango, kahit mabigat para sa kanyang gagawin. Ngayon din? Tanong niya. Ngumiti ito. Kung hindi ngayon, kailan pa? Tumayo si Zaria, bahagyang nanginginig ang mga tuhod. Kung sakaling magkamali ako, wag mo kasing pangunahan. Putol ni Andrea. Magtiwala ka kahit kaunti. Samahan mo na rin ng kaunting pagdarasal. Huminga siya ng malalim, saka kinuha ang bag. Pupuntahan ko siya. Desidido niyan sabi. At kapag nagalit siya? Natatawan tanong ni Andrea. Tatanggapin kong galit niya para kay Anya. Kapag itinaboy ka, mananatili ako. At kapag niyakap ka? Sandali siya natigilan bago bahagyang umiti. Baka doon na ako tuluyang bumigay. Tahimik siyang lumabas ng pinto. Dala ang bigat na nakaraan at ang pag-asang baka sa pagkakataong ito, hindi na siya matatakot ipaglaban ang nararamdaman niya. Nakuha ni Zaria ang personal number ni Orion kay Sandy. Mabuti na lang at mabait ito sa kanya. Hindi ito nagtaka nang manghingi siya ng number ng kanilang boss. Agad niya itong itinext at nakiusap na mag-usap sila at magkita sa coffee shop na paborito nilang puntahan noon. Eksaktong wala siyang pasok kaya may pagkakataon siya na sabihin na kay Orion ng buong katotohanan. Kung ang pagsasabi rito ng totoo ang tanging paraan para manatiling ligtas ang kanilang anak, ay gagawin na niya. Bahala na kung magalit ito sa kanya dahil sa mga kasinungalingan niya noon. Mimi, saan tayo punta po? Tanong sa kanya ni Anya. Di ba gusto mong makilala si dada mo? Nakangiting tanong niya rito. Nagningning ang mga mata ng kanyang anak. Dada? Talaga po, Mimi? Tumango siya. Yes, makikilala mo na si dada mo. Excited ka na ba? Sobra po, Mimi! Pasado 4:00 ng hapon nang dumating sila ni Anya sa coffee shop. Akala niya ay maaga silang dumating pero higit na mas maaga naman dumating si Orion. You're early. Anito sa kanya. Tumango siya. Tingin ko lang na kailangan ko mas maagang pumunta rito. Sagot niya. Is that your daughter? Tanong nito sabay tingin kay Anya. Yes, sabi niya. Binuhat niyang anak at iniupo ito. Wala kasi ako mapag-iiwanan sa kanya kaya sinama ko na lang. Sana okay lang sa'yo. May magagawa pa ba ako? I'm sorry. Anong gusto mong pag-usapan? Hindi agad nakasagot si Zaria. Ramdam niyang panunuyo ng lalamunan
at ang bigat ng bawat segundo habang nakatingin si Orion sa kanya. Gusto ko sanang ipaliwanag sa iyo lahat ng nangyari nun. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo at hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero hindi na yun importante sa akin. Unti-unting tumango si Orion. Mimi, Marahan tawag sa kanya ni Anya. Hinila-hila pa nito ang laylayan ng damit niya. siya po ba si Dada? Natigilan si Orion. Napatingin ito kay Anya, saka muling ibinaling ang tingin sa kanya. Ano, sinabi niya? Mababa ngunit matigas na tanong nito. Napapikit siya sandali bago muling nagmulat. Anya, mahinahon niyang tawag sa anak. Naalala mo ba yung sinabi ko kanina? Na makikilala ko na po si Dada? Kumislap ang mga mata ng bata. Tumango siya kahit nanginginig sa matinding kaba. Oo. Dahan-dahang bumaba si Anya sa upuan at lumapit kay Orion. Sandaling nagkatinginan ng dalawa, para bang may kung anong kumislap sa mga mata ng lalaki. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni Zaria. Dada? Ikaw po ba si Dada ko? Inosenteng tanong ng bata. Hindi agad nakapagsalita ang lalaki. Unti-unti nitong ibinaba ang sarili para pumantay kay Anya. Anong pangalan mo? Tanong nito sa mas mahinahon na boses. Anya po. Saglit itong napalunog. Ilang taon ka na, Anya? 6 po. Napapikit si Orion at napahawak sa noo. Pagmulat nito, dumiretsyon tingin nito sa kanya. Zaria. Halos pabulong ngunit may halong galit na sabi nito. Huwag mong sabihin. Anak mo siya, Orion. Huwag na huwag kang magbibiro ng ganyan. Mariing sabi nito. 7 taon, Zaria. 7 taon ako nabuhay na wala akong alam. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na may anak tayo? Hindi kita niloloko. Nanginginig na sagot niya. I'm sorry kung ngayon ko lang din sinabi. Hindi ko naman intensyon na ilayo siya sa iyo o itago. Bakit? Biglang tumaas ang boses ni Orion. Bakit mo itinago? Wala ba akong karapatan na malaman ng tungkol sa kanya? Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan mo ako magalit sa'yo. Samantalang heto ka't nahihirapan palaki ng anak natin na mag-isa. Mimi, Natatakot na tawag ni Anya. Agad siyang lumapit at niyakap ang anak. Ayos lang, baby. Nandito lang si Mimi. Sumagot ka, Zaria! Mariing utos ni Orion. Napapikit siya. Ito na yon. Ito na ang kinatatakutan niya. Hindi dahil sa ayaw kong malaman mo. Mahinang panimula niya. Kundi dahil kailangan kitang ilayo sa amin. Ilayo? Sa sarili kong anak? Mapait itong tumawa. Anong klaseng dahilan yan? May nagbabantang sindikato sa akin noon. Diretsyong sabi niya. Hindi ko lang nasabi sa'yo. Malaki ang utang ng pamilya ko sa kanila at ayoko na madami ka pa sa gulo namin. Natigilan ito. Ano? Naalala mo yung huling araw na nakita tayo? Tanong niya. Hindi ako basta nawala lang nung panahong yun, Orion. May mga taong humabol sa akin. May gustong manakit at tinatakot nila ako para magbayad ang mga magulang ko. Kalokohan. Putis na ako noon. Putol niya sa sasabihin pa nito. At nalaman nila yon. Natahimik si Orion. Kung nalaman nilang may relasyon tayo, hindi lang ako mapapahamak, kundi pati na rin ikaw. Dagdag niya habang hinahaplos ang buhok ni Anya. Kaya pinili kong lumayo. Pinili kong akuin lahat. Na mag-isa? Si William? Mahinang tanong nito. Wala kami naging relasyon dahil ikaw lang naman ang minahal ko. Kahit sobrang hirap. Kahit gusto kitang hanapin araw-araw. Hindi ko ginawa. Hindi ko magawa dahil takot na takot ako para sa kaligtasan mo. Napabuntong hininga si Orion. Saka tumingin kay Anya na tahimik lang na nakatingin sa kanila. Lahat ng yun, para sa akin. Tanong nito. Oo. Tahimik na lumapit si Orion kay Anya. Dahan-dahan nitong hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Anya, Malambing na tawag nito sa kanilang anak.
Pwede ba kitang yakapin? Ngumiti ang bata. Opo. Agad itong yumakap sa lalaki. Napasinghap si Zaria na makita kung gaano kaingat yakapin ni Orion ang kanilang anak. Parang natatakot itong masaktan ng bata kahit kaunti lang. Ang tagal kitang hinintay. Mahina nitong bulong. Dada. Masayang sabi ni Anya. Napapikit si Orion, saka muling tumingin sa kanya. Natutuwa ako makilala siya. Mariin itong sabi. Pero sa'yo, galit ako. Galit pa rin ako. Tinanggap niya yon. Alam ko. Dapat sinabi mo sa akin. Dugtong nito. Kahit ano pa yung dahilan mo, may karapatan akong malaman. Alam ko rin yun. Sagot niya. Namumuoan ang luha sa mga mata niya. Pero kung babalik ako sa nakaraan, gagawin ko pa rin yun kung yun lang ang tanging paraan para maprotektahan ka. Hindi ko alam kung mapapatawad kita agad. Sabi ni Orion. Hindi ko hinihingi yon. Sagot niya. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay makilala mo na siya. Napatingin ng lalaki kay Anya na ngayon ay hawak pa rin ang kamay nito. Hindi na ako mawawala. Mariin itong sabi. Para sa kanya. Tumango si Zaria, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-isa. Bakit hindi mo man na naisip na humingi ng tulong sa akin? Hindi mo ba naisip na kaya kong resolbahin ang problema mo? Kaya kong bayaran ng utang ng pamilya mo? Sa kabilang banda ay tanong ni Orion sa babae. Hindi na natin kailangang maghiwalay pa. Sobra-sobra na kasi yung nagawa mo para sa pamilya ko, para sa akin. Naalala mo, nag-aaral pa lang tayo, ikaw na halos ang gumagastos para sa akin. Ikaw ang nagbabayad ng tuition fee ko, imbes na gastusin mo na lang ang pera mo na meron ka para sa sarili mo. Mas inuuna mo pa ako. Ayaw madagdagan pa yun at ayokong umasa na naman sa'yo. At saka hindi ko naman alam na mayaman ka noon. Pera lang yun, Zari. Mas pinili mo pang magkasakitan tayo at maghiwalay kaysa sabihin sa akin ng totoo. Hindi mo malang ba naisip na may anak tayo at mas lalong kailangan niyo akong dalawa? Umigting ang panga ni Orion habang nakatitig sa babae. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan pero mas mabigat ang 7 taong pagkawala nito sa buhay niya. Akala mo ba hindi ko naisip yon? Mahinang sagot ni Zaria. Araw-araw ko yung iniisip, Orion. Araw-araw kong kino-question ang sarili ko kung tama bang ginawa ko. Kung ganun, bakit? Mas tumalim ang tinig ng lalaki. Bakit mo pa rin piniling umalis? Bakit mo ko iniwan na walang paliwanag? Dahil ayoko na nga maging pabigat sa'yo. Pabigat? Halos matawa siya pero walang saya sa tunog niyon. Ikaw? Kailan ka pa naging pabigat sa akin? Hindi mo naiintindihan. Hindi, Zari. Ikaw hindi nakakaintindi. Putol niya. Hindi kita tinutulungan nun dahil naaawa ko sa'yo. Hindi kita minahal dahil kailangan mo ko. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Dahil pamilya ng tingin ko sa'yo. Dahan-dahan ito nag-angat ang tingin at nakita niya pagbagsak ng mga luha nito. Alam ko, bulong nito. Alam ko, Orion. Pero hindi lang kasi yun. Natakot din ako na sa ano. Mas bumaba ang boses niya. Na baka isang araw magsawa ka rin. Sagot ni Zaria. Na ma-realize mo na pagod ka na sa pag-aalaga sa amin sa pagtulong sa akin na puro problema ang dala. Na may darating na mas karapat-dapat kaysa sa akin. Kaya bago pa mangyari yon, ako na naunang umalis. Napapikit siya. Mariin niyang ikinuyumang kamao. Ang dali mong magdesisyon para sa akin. Anya na halos pabulong na. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na patunayan na mali ka. Tapos nung nalaman ko na may anak ka, pinaniwala mo pa ako na si William ang tatay niya. Alam ko, napahikbi ito. At yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. I'm sorry. Malalim siyang bumuntong hininga. Meron pa ako natitirang kailangang bayaran sa kanila na 300,000 pesos. Minamadali na nila akong bayaran yun pero hindi ko pa magagawa dahil hindi naman yun kaya ng sahod ko. Kung pwede sana na, isama mo muna si Anya sa'yo habang gumagawa ko ng paraan para mabayaran yun. Gusto ko na masiguro na hindi madadama yung anak natin sa problema ko. I will pay for that freaking 300,000. Agad na umiling ang babae. Hindi, ayoko.
Ayokong isipin mo na kaya ko lang sinabi sa'yo tungkol kay Anya dahil kailangan ko ang pera mo. Kaya ko pa naman gawa ng paraan yung utang na yan. Ako nang bahala. Ang tigas-tigas pa rin ng ulo mo, ano? Hindi ka pa rin ba natututo? Tanong niya rito. Babayaran kong utang mo pero may hihingin akong kapalit sa'yo. May kasalanan ka pa sa akin kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Tututol pa sana si Zaria at handa na siyang makipag-argumento na naman dito pero nanatili na itong tahimik. Anong kapalit? Tanong nito matapos ng ilang segundo. Gusto ko na sa akin na kayo tumira ni Anya. Di mo na kailangang magtrabaho dahil ako nang bahala mag-provide para sa inyong dalawa. Kaya mo rin sana ako bumawi para sa mga taon na wala ako sa tabi niyong dalawa. Umiling ito. Hindi mo naman kailangang bumawi, Orion. At sigurado ka ba sa gusto mong yan? Ano na lang sasabihin ng pamilya mo kapag nalaman nilang tungkol sa amin? Kaya nga plano kong iuwi kayo ngayon sa bahay namin para makilala na kayo ng pamilya ko. Sabi niya. Iniisip niya palang ang magiging reaksyon ng mga magulang niya kapag nalaman ng mga itong may anak na siya. Alam niya magdadrama na naman ang kanyang ina na matagal nang humihingi ng apo sa kanilang magkakapatid. Ano? Hindi ba masyadong mabilis, Orion? Kakakilala mo palang kay Anya. Taon na lumipas, Zari. Tiyak na matutuwa ang pamilya ko kapag nalaman ng tungkol kay Anya. Dada, Mimi, pwede na po ba tayong umuwi? Inaantok na po ako eh. Singit sa kanila ni Anya. Agad niyang nilingon ng anak. Kumuha siya ng pera para bayaran ng mga in-order na pagkain na hindi nila nagalaw dahil sa mga pinag-usapan nila. Let's go. Anyaya niya sa kanya mag-ina. Napapailing na lang si Zaria pero hindi nun matatawaran ang sayang nararamdaman niya ngayon. Finally, tapos na rin ang lahat. Hindi na niya kailangan pang uminom ng uminom sa kakaisip kung ano bang mali sa kanya at iniwanan siya ng babaeng pinakamamahal niya. Makalipas ang ilang araw, ay natagpuan ni Zaria ang sarili sa loob ng bahay ng pamilya ni Orion. Ma'am, Dad, Nana Silvia, this is my soon-to-be wife, Zaria, and our daughter, Anya. Pagpapakilala ni Orion sa kanila na Anya sa pamilya nito. Nagulat siya doon. Hindi niya inaasahan na ganoon siya ipapakilala ng lalaki sa pamilya nito. Umiiyak na lumapit ang ina ni Orion sa kanya. Welcome to the family, Iha. Nasabi na sa amin ni Orion ang nangyari sa inyong dalawa noon, kaya hindi mo nasabi sa amin ang tungkol kay Anya. But don't worry, nandito na kami ngayon at hindi namin kayo pababayaan. Kami naman na mag-aalaga sa inyo. Anito. Naluha si Zaria sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang ganoong pakikitungo mula sa pamilya ni Orion. Mayroon siyang pamilya pero kailanman, hindi niya naranasan ang pagmamahal ng mga ito. Kaya nga nung nanganak siya kay Anya, tuluyan na rin niyang pinutol ang koneksyon sa mga ito. Gusto niya kasing protektahan ng anak laban sa mga magulang na walang ibang ibinigay sa kanya kundi puro sama ng loob. Thank you po, Mrs. Albiejo. Sagot niya. Mrs. Albiejo? Just call me Tita Hera or Mom. Sagot nito. At magtatampo ako kung hindi mo ko tatawaging Daddy Anton. Sabi naman ng tatay ni Orion. Nana na lang din ang itawag mo sa akin. Sabi ng lola ni Orion. Tumango siya. Hindi niya maitagong hiyang nararamdaman. Matapos siyang kausapin ng mga ito, ay natuon naman ang atensyon ng mga ito kay Anya. Natatawa na lang siya dahil kahit na mukhang nahihiya rin ng anak niya, sinusubukan pa rin itong makisalamuha sa lolo at mga lola. I'm sorry, sabik na sabik lang talaga sila na magkaroon ng apo. Naiiling na sabi sa kanya ni Orion. By the way, these are my brothers. Pagpapakilala nito sa mga kalalakihang nakatayo malapit sa kanila, iminuwestra siya doon na lalaki. This is Kuya River, ang panganay namin and his wife, Laila. Anito. Tumango sa kanya si River at nakipag-shake hands. Ang buntis na asawa naman nito ay mahigpit siya ni yakap. I'm River and I'm happily married to my beautiful wife. Anito. Magtsikahan tayo mamaya, please. Marami akong gustong itanong at malaman sa pagbubuntis at pagpapalaki mo kay Anya. Ani Laila. Napangiti siya. Oo naman, sagot niya. Finally, got the girl Sa wakas ba, tapos na ang pagpapantasya mo? Pangaasar naman ni River sa kapatid. Umiling lang si Orion at pinakilala naman siya sa iba pa nitong kapatid.
Ako ang sumunod kay Kuya River, sabi nito. Saka tinurong isa pang kapatid. Ito naman si Silas, ang pangatlo sa aming magkakapatid. Anito. Hola mi amor, my name is Silas. Kung hindi ka kayang paligayahin ng kapatid ko, huwag mo sanang kakalimutan na nandito lang ako at handang agawin ka sa kanya. Ani sila sabay abot sa kanya ng isang kulay pula na rosas. What the hell, Silas? Ines na sabi ni Orion dahilan para magtawa na naman ang mga kapatid nito. Umiling na lang ang lalaki at pinakilala pang natitirang dalawang kapatid. This is Icarus, ang pangapat sa aming magkakapatid at si Zayo naman ang bunso. Lumapit sa kanya si Icarus at naglahad ng kamay. Awkward na tinanggap naman niya yon. I'm Icarus, madam. Ako ang pinakagwapo sa aming lahat na magkakapatid. Obvious naman, di ba? Sabi nito. Ang epal mo talaga. Ines na sita ni Zion sa kapatid. Dang balingan siya nito ay nakangiti ng lalaki. Ako nga pala si Zion, ang pinakamayaman sa aming lima at ang pinakamabait. Anito. Tumango siya't natawa na lang. Matapos ang introduction at kaunting kwentuhan, ay niyaya na siya ni Orion na pumunta sa dining area para makapag-lunch na sila. Hindi niya alam ang family dynamics na mayroon ng mga salviejo pero tuwan-tuwa siyang makita na mukhang close sa mga ito sa isa't isa. Nag-aasaran man ay makikita talaga na nire-respeto ng mga ito ang bawat isa. Ang gugulo ba nila? Tanong sa kanya ni Orion. Agad siyang umiling. Hindi. Ang cute yung tignan dahil mukhang close talaga kayo. Hindi ko kasi naranasan yan growing up dahil bukod sa nag-iisang anak lang naman ako eh. Wala rin pakialam sa akin ng mga magulang ko. Kaya masaya ako makita kayong ganyan. Nako, akala mo lang sobrang close naming lahat pero madalas halos magsuntukan na kaming lahat. Nagpapakitang tao nga lang kami ngayon dito dahil nandito ka at ang pinaka-cute naming pamangkin. Sabi ni Zion. Huwag mo na lang silang pansinin, anak. Ang mabuti pa'y kumain ka na. Hindi ko alam kung anong gusto mong kainin kaya nagpaluto na lang ako ng maraming putahe. Ani Tita Hera. Salamat po. Kalaunan, nagsimula na rin silang kumain. Gusto sana ni Zaria na asikasuhin muna ang kanyang anak sa pagkain nito pero nauna na siya ng magulang ni Orion. Huwag niyo sanang mamasamain tong tatanong ko ha. Curious lang talaga ako. Sabi ni Nana Sylvia. Kailan niyo ba balak na magpakasal na dalawa? Dagdag nito. Nakagat niyang pang ibabang labi. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na matanda. 7 taon kong hindi nakasama mag-ina ko, Nana. Kaya ang tanging gusto ko lang po ngayon ay makabawi muna sa kanila at araw-araw sila makasama. Sagot ni Orion. Kailan ba kayo lilipat dyan sa kabilang bahay? Tanong ng ama ni Orion. Naikwento yun sa kanya ng lalaki. Ang ina kasi nito ay bumili ng malaking lupain na kinatatayuan ng bahay ng mga ito ngayon at nagpatayo rin ng 5 pang bahay, hindi kalayuan doon. Gusto raw kasi nito na nasa isang lugar pa rin na magkakapatid kahit may sari-sarili ng pamilya. Pinadadagdagan ko na lang po ng mga appliances yon at pinatatapos ko na po magiging kwarto ni Anya. Kapag maayos na po, lilipat na kami doon. Sagot nito. Noong una, hindi niya talaga alam kung paano tatanggapin ang alok sa kanya ni Orion. Na magsama na sila pareho kalaunan ay hinayaan na lang din niya. Nakikita niya kasi na ibang ligaya talagang naibibigay ni Orion sa kanilang anak. At sino ba siya para ipagkait yun sa dalawa? Dada, Tawag ni Anya sa ama. may kittens po ba sa room ko? Nag-promise ka po na maraming kittens sa akin eh. Anito, natawa si Orion. Of course, my love. Cat-themed ang kwarto mo at pinasadya ko yun para lang talaga sa'yo. Thank you, Dada. Love ya! Sabi ni Anya sabay flying kiss pa. I love you too, my love. Makalipas ang ilang araw. Nandito nga pala si Miseria, boss. Mukhang magbabayad na ng buo. Sabi ni Peter, ang kanang kamay ni Gardo na pinuno naman ng sindikato. At may kasama pa siya. Ilan taon na siya nakikipagkita sa mga ito sa tuwing magbabayad siya ng utang, kaya sanay na siya sa mga tinginan ng mga ito sa kanya. Magbabayad ka na ba ng buo? Tanong sa kanya ni Gardo. Tumango siya, saka inabot ang puting envelope na kanina pandala-dala. 300,000 gaya sa napag-usapan natin. Wala nang utang pamilya ko sa inyo kaya sana. Huwag yun na kaming idamay ng anak ko. At kung umutang man ulit sa inyo mga magulang ko,
Hinding-hindi na ako magbabayad nun dahil matagal ko nang pinutol ang pagiging pamilya namin. Sabi niya. Tinignan ni Gardo ang laman ng envelope. Inabot ito yun kay Peter para naman bilangin. Kumpleto, boss. Sabi ni Peter. Ngumiti si Gardo. Salamat, Miss Zaria. Sa wakas ay bayad na rin kay sa utang. Buong akala ko kinalimutan mo na ako. Hindi ko gagawin yan, lalo na kung kaligtasan namin ang anak ko nakasalalay. Marami lang talaga akong binabayaran pang iba kaya tumagal ng ilang taon bago ko natapos bayaran lahat ng utang. Tahimik lang si Orion sa likod niya. Yun kasi ang kondisyon niya nang magpaalam siya rito na magbabayad na ng utang at magpumilit itong sumama. Mukhang mayaman ang kasama mo Sabi ni Peter. Wala ka ng pakialam doon. Sagot niya, saka muling binalingan si Gardo. Mauna na rin kaming umalis. Paalam niya. Nang tumango si Gardo, nagmamadali na siyang lumabas sa club habang hila-hila si Orion. I'm sorry, hindi na dapat kita sinama pa rito. Sabi niya sa lalaki nang makalayo na sila. Alam mo, mas lalo ako naiinis sa sarili ko ngayon. Hindi ko ma-imagine kung anong klase ng paghihirap ang dinanas mo makaipon lang ng pambayad sa kanila. Ngumiti siya. Kalimutan mo na yon, matagal na naman nangyari yon. Ang mahalaga ngayon ay wala na akong kailangang intindihin pa at matututukan ko na rin ang pag-aalaga kay Anya. Sabi niya. Maraming salamat nga rin pala sa pinahiram mong pera. Huwag ka mag-alala at babalik ko rin yun sa'yo. Dagdag pa niya. Nangunot na noon ito. Hindi ko naman sinabi na kailangan mong bayaran yun Umiling siya. Pinag-usapan natin yan, Orion. Maliit lang ang sahod ko sa pagiging janitress sa kumpanya mo. Kaya matatagalan ako sa pagbabayad pero huwag kang mag-alala, mababayaran din kita. Tatrabaho ko pa rin ba? Ayaw mo bang manatili na lang sa bahay natin para alagaan si Anya? Alam mo naman na ayaw kong umas at dumepende na lang sa'yo, di ba? Magtatrabaho pa rin ako. Hindi mo naman kasi kailangan magtrabaho, Zari. Kayang-kaya ko mag-provide para sa inyong dalawa ni Anya. Ilang taon ka rin nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa anak natin. Kaya gusto ko na ako naman ngayon. Babawi ako sa inyong dalawa at ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Hindi kasi ako sanay na may inaasahan. Derechahang sabi niya. Pilit pinatatag ang boses. Ilan taon ako mag-isa. Akong gumagalaw, ako nagdedesisyon, akong tumayo para sa sarili ko at para kay Anya. Hindi ganun kadaling iwanan ng lahat ng yun. Hindi ko naman hinihingi na iwan mo lahat. Agad itong sagot. Ang gusto ko lang, bawasan mong pagtatrabaho mo. Magpahinga ka. Kaya mo naman akong gawin ang parte ko bilang ama at bilang ano? Mabilis niyang tanong. Bahagya pang tumaas ang kilay niya. Napabuntong hininga si Orion bago siya diretsyon tinignan sa mga mata. Bilang lalaki nagmamahal sa'yo. Saglit na natigilan si Zaria. Para bang huminto ang mundo sa narinig niya. Hindi niya inaasahan na maririnig muli ang mga salitang yon mula rito pagkatapos ng lahat. Orion, alam kong wala akong karapatan. Patuloy nito. Nagalit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin na tumigil ako sa pagmamahal sa'yo. Mahal pa rin kita. Mariin itong sabi. Hindi nagbago, hindi nawala. Kahit gaano katagal, ikaw pa rin. Lalong humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Nakakainis ka. Umiiyak niyan sabi, bahagyang natawa sa gitna ng emosyon. Bakit ngayon mo pa talaga naisipan sabihin yan? At dito pa talaga? Patagal ko nang gustong sabihin sa yung nararamdaman ko at alam ko namang alam mo rin yun. Sagot ni Orion. Paano kung masaktan na naman tayo? Tanong niya, puno ng takot ang mga mata. Mas pipiliin ko masaktan kasama ka kaysa maging okay na wala ka. Baliw ka talaga, no? Sinaktan na kita noon pero mahal mo pa rin ako. Mahina niyang sabi. Sa'yo lang naman ako ganito. Sagot ni Orion saka bahagyang umiti. Napangiti rin siya sa kabila ng pag-iyak niya. Mahal din kita. Sa wakas ay inamin niyang muli. Kahit ilang beses kong tanggihan, kahit ilang taon pa lumipas, ikaw pa rin. Pwede ba kitang yakapin? Maingat na tanong ni Orion. Hindi na sumagot si Zaria. Sa halip ay siya nang lumapit at yumakap dito na mahigpit. Huwag mo na akong pakawalan ulit. Mahina niyang bulong. Hindi na. Sagot ni Orion habang mas sinihigpitan ang yakap sa kanya. Hindi na kita hayaan pang mawala. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ni Zaria
ay nakauwi na siya. 5 years later, Zaria is now happily married to Orion. Hindi man perpektong pagsasama nila at dumaan man sila sa maraming pagsubok, ay masasabi niyang nananatili silang matatag ng asawa. 1 taon matapos silang magpakasal ni Orion, ay nabiyayaan silang muli ng isang supling na pinangalanan ng kanyang asawa na Kael. Sa puntong iyon ang buhay ni Zaria, wala na siyang ibang mahihiling pa. Pakiramdam niya kasi ay nasa kanya ng lahat. Meron siyang mapagmahal na asawa, mababait pero nuknukan ng kulit ng mga anak. At higit sa lahat, meron siya mga in-laws na suportado siya at alagang-alaga silang pamilya. Madadagdagan na naman palang lahi ng mga Salviejo, sabi ni Laila sa kanya. Buntis na naman daw ang asawa ni Silas. Dagdag pa nito. Nakasanayan na nilang lahat at tuwing linggo ay sama-sama silang buong pamilya sa bahay ng mga magulang ni na Orion para magkaroon ng family bonding. At hindi kailanmang pumalya yon sa loob ng 5 taong kasal sila ng asawa. Ngumiti sa kanyang asawa ni Silas. Ninang ka dito ha, hindi ka na pwedeng tumanggi dahil bad luck daw yon kaya sabi nita na to. Sabi nito, hindi niya naiwasang matawa. Of course, sino ba ako para tumanggi? Sagot niya. Nagtawanan silang tatlo. Kumusta naman ang married life? Tanong sa kanya ni Laila. Walang humpay na kaligayahan. Sagot niya. Alam niyo, si Orion, kahit na matagal na kaming kasal, araw-araw pa rin niya ako nililigawan. Kada umuuwi nga yan galing sa trabaho, palagi niya pa rin akong binibigyan ng sunflower bouquet na paboritong-paborito ko. Dagdag pa niya. Hindi talaga ako nagkamali ng desisyon na bumalik sa kanya noon dahil siya lang din naman talagang lalaking mamahalin ko. Mukha lang talagang masungot yan si Orion, ano? Pero may tinatago rin palang sweetness sa katawan. Sabi ni Laila. Kumusta naman kay ni Kuya River, Ate Laila? Tanong ng asawa ni Silas. Nako, 3 ng anak namin pero humihirit pang magaling kong asawa na dagdagan pa raw namin ng isa. Kung makapag-request naman siya, akala mo dali-daling manganak. Reklamo ni Laila dahilan para muli na naman silang magtawanan. Buti na lang si Orion, naintindihan naman niya nung nakiusap ako na tama ng 2 anak para sa amin. Yun nga lang, si Mama Herang ayaw pumayag. Dagdagan pa raw dahil kayang-kaya naman naming buhayin. Kuwento niya. Wow, hiyang-hiya naman po ako sa asawa ko na taon-taon na lang ako nabubuntis. 4 na taon na kaming kasal at sa 4 na taon na yon, 4 na beses na rin ako nagbubuntis at 3 beses nanganak. Buntis pa lang sa pang-4. Natatawang sabi ni Lyra. May sasabihin pa sana si Laila nang lumapit na sa kanilang kani-kanilang mga asawa. Minsan, ang unfair din ng gathering ni Ma'am na ganito ano. Lalong pinapamukha sa atin na tayong 2 na lang ang single pa sa ating magkakapatid. Umoti Zion kay Icarus. Bakit ba kasi ayaw niyo pang mag-asawa? Aba, hindi na kayo bumabata. Sabi ni Kuya River. Si Zion, na-trauma na yata sa pag-ibig dahil sa ex niya. Ewan ko na lang kung magmahal pa yan. Sabi ni Icarus. Napailing na lang siya. Maya-maya, naramdaman niya ang braso ng kanyang asawa na unti-unting yumayakap sa kanya. Kumusta? Nag-enjoy ka ba? Bulong sa kanya ni Orion. Nakangiting tumango siya at binalingan ng mga anak na abalang-abala sa paglalaro kasama ang mga pinsan nito. Sobra. Sagot ni Zaria, mahina lang ang kanyang boses ngunit puno ng saya. Talaga lang kanina ka pang tahimik dyan. Tukso ng asawa niya, bahagya pa nitong hinigpitan ng yakap sa kanya. Pinapanood ko lang sila. Tugon niya habang tinuturo ang mga bata. Ang bilis silang lumaki. Parang kailan lang ate, naalala ko na ikaw pa yung iyak ng iyak dahil ayaw mong mga anak kasi sabi mo masakit at mahirap ang pinagdaanan mo nun kay Anya. Natatawang singit ni Zion. Hoy! Agad na napalingon si Zaria. Hindi naman sa ganun. Ikaw nga, takot at takot humawak ng baby noon. Paano? Parang napakaliit naman kasi ni Kael nung pinanganak mo. Natatakot ako na baka mabali ko pa. Depensa ni Zion. Excuse me, ako pa nga mas marunong mag-alaga sa'yo dati. Singit ni Icarus. Kaya hanggang ngayon, single ka pa rin Grabe ka naman. Umirap si Zion. Ilan taon ka naman single? Nakangising tanong ni Orion sa kapatid. Uya, huwag kang makisali. Reklamo ni Zion. Bakit? Totoo naman Dagdag pa ni Kuya River habang umiinom. Hindi ka pa rin nakaka-move on.
Hindi ako yung topic dito. Giit ni Zion sabay turo kay Icarus. Ito dapat, tahimik lang pero siguradong may tinatago na naman. Ano naman ang itatago ko? Kunwaring inosenteng tanong ni Icarus. May kausap yan gabi-gabi. Akala niya hindi ko alam. Pangaasar ni Zion. Ay, totoo ba yan? Napangiti siya at napatingin kay Icarus. Hindi naman seryoso. Iwas ito. Kaibigan lang. Lahat naman nagsisimula sa pagkakaibigan. Biro ni Orion. Ay nako, kayo talaga. Napailing si Icarus. Alam nyo, Biglang sabat ni Kuya River. hindi naman kailangang magmadali pero wag din masyadong patagalin. Iba pa rin kapag may inuuwian ka. Saglit siyang natahimik. Napatingin siya kay Orion. Marahan itong hinaplos ang likod ng kanyang kamay. Hindi naman kami nagmamadali. Sagot ni Zion, medyo mahina na ang boses ito ngayon. Pero siguro darating din yun. Darating yan. Malumanay na sabi niya. Kapag handa ka na. Wow ate, parang ang dali maghanap ng mamahalin kung magsalita ka. Natatawang sabi ni Zion. Ikaw kasi, nahanap mo agad si Kuya Orion. Hindi rin agad. Umiling siya. Marami rin kaming pinagdaanan. Ay, oo nga pala. Singit ni Icarus. Akala ko noon hindi na kayo magkakayos eh. Hey, Sabay nilang reklamo mag-asawa. anong hey? Totoo naman. Tawa ni Zion. Di nyo na kailangang balikan yun. Sabi ni Orion. Ang mahalaga, nandito na kami ngayon. At masaya. Dagdag ni Zaria na nakangiti. Sweet nyo naman. Pangasar ni Zion. Kaya pala hindi na kayo makabitiw sa isa't isa eh. Ganyan talaga kapag nasa tamang tao ka na. Sagot ni Orion, diretsong tingin ito sa kanya. Napangiti siya. Ramdam ang bahagyang pag-iinit ang pisngi. Sus, kinikilig pa rin siya hanggang ngayon. Tukso ni Icarus sa kanya. Masama ba? Sagot niya na nakataas ang kilay ngunit may ngiti sa labi. Hindi. Umiling si Zion. Sa totoo lang, nakakaingit na nga eh. Eh di maghanap ka na. Agad na sagot ni Orion. Teka lang naman kasi Kuya Orion, grabe ka naman. Hindi naman kasi yun parang pagkain na hanapin mo lang sa ref. Depensa ni Zion. Tama, Sabat ni Kuya River. pero wag mo ring isasara ang pinto. Napabuntong hininga si Zion. Ay, sige na nga, susubukan ko ulit. Yan ang gusto naming marinig. Natatawang sabi ni Icarus. Pero kapag nasaktan ulit ako, kayong sisisiin ko ah. Dagdag pa ni Zion. Bahala ka sa buhay mo. Sabay-sabay nilang sagot, dahilan para mapuno ng tawanan ang paligid. Napatingin muli si Zaria sa mga anak na masayang nagtatakbuhan. Ramdam niya ang init ng kamay ni Orion sa kanya. Salamat, mahina niyan sa Para saan? tanong nito. Sa lahat, tugon niya. Wala yun. Ngiti ni Orion. Basta ikaw at ang mga bata, lahat ibibigay ko. Mas lalo siya napangiti. Sa gitna ng ingay, tawanan at kulitan ng pamilya, napagtanto ni Zaria na iyon ang uri ng kaligayahang hindi niya kailanman ipagpapalit. Isang pamilyang buo, maingay, at puno ng pagmamahal. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!